Purihin ang Panginoon. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Welcome po sa Ang Katotohanan. Welcome po sa Ang Katotohanan. Ating pong tatalakayin sa pagkakataon ito ay ang apat na haligi ng Demo-Arkia. Natalakay natin sa nagdaang mga videos na ang Demo-Arkia ay galing sa salitang demos at archos na nangangahulugang leaders by the rule of the people. Ang Demo-Arkia ay merong apat na haligi. Ang una, ang homokrasya. Ang pangalawa, ang republika. Ang pangatlo, ang makabansakrasya. At ang pang-apat ay ang anarchy-nationalism. Nasa kalaunan ay magkakaroon ng ikalimang haligi, ang anarchy-libertarianism. Ngayon, sa pagkakataong ito, una nating tatalakayin ang homokrasya, na siyang ang unang haligi ng Demo-Arkia. Ano ba itong homokrasya? Ang homokrasya ay nanggaling sa salitang Spanish na homo at Grego na kratos. Ang ibig sabihin ng homo ay human o tao. Ang ibig sabihin ng kratos ay government. Kaya ang homokrasya ay government by the people. Ang homokrasya ang siyang pinakaunang bahagdan ng Demo-Arkia. Kaya nandito natin isusulong ang limang haligi ng Demo-Arkia. Sa ilalim ng homokrasya, ating isusulong ang mga haligi ng Demo-Arkia. Ang legislation by the people, ang participatory budget authorization, ang trial by jury, ang militia, ang ikalimang haligi sa mga bagay, ang social corporatism at ang universal cooperativism. Sa ilalim ng homokrasya, sapagkat ito ang unang bahagdan ng Demo-Arkia, isusulong ang mga pangunahin na layunin ng pag-iral ng Demo-Arkia. Ito ay ang pagkakaroon ng government by the rule of the people. Para maging government by the rule of the people, kailangang masaklaw ng mga mamamayan ang halos lahat ng aspeto sa legislatura, sa pagbabudget, sa hukuman, sa pagdedepensa ng bansa, maging sa produksyon at distribusyon ng mga likas na yaman. Ang homokrasya, palibas ay unang bahagdan ng Demo-Arkia, ay maaari ding tawaging Demo-Arkia. Pero tinawag ko itong homokrasya upang magkaroon ng pagkakakilanlan sa bahagdan. At ito nga ang unang bahagdan. Pag tayo tumungtong sa ikalawang bahagdan na tatalakayin natin sa susunod na video na hindi ko alam kung kailan, ay malalaman natin kung ano ang dapat na maging kalagayan bago tumungtong doon sa unang bahagdan, sa ikalawang bahagdan. Sa unang bahagdan, dapat mapultil o maisakatuparan lahat ng mga layunin ng Demo-Arkia. Mula sa legislatura, sa hukuman, sa pagdepensa sa bansa, sa ekonomiya, sa pagbabudget ng ating mga pondo.
So, napakahalaga ng unang bahagdan upang maisakatuparan ang layunin nito. Sa ilalim ng unang bahagdan, magkakaroon ng transition ng kapangyarihan. Mula sa kapangyarihan na nasa ilan, patungo sa kapangyarihan na nasa mga mamamayan. Hindi dito basihan yung pagiging uri. Kung ikaw ay burgis, kung ikaw ay proletariat, hindi ito basihan. Ang tinitingnan dito, kung ikaw ay nasa gobyerno o kung ikaw ay kabilang sa dapat pagkalooban ng tinatawag na public service o ikaw yung nasa publiko. Ang demoarkiya ay naglalayon na maging tunay na demokratikong bansa ang ating bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga leaders na ang kilos ay ayon sa rule of the people. Paano mangyayari na ang rule ay by the people? Kaya nga sa demoarkiya merong legislation by the people. At ito ang pinaka highlights na mangyayari kapag ang ating bansa ay pumailalim sa isang demoarkistikong sistema kung saan ang pagbabatas ay tuturo na sa paaralan. Ano ba yung gagawin? Paano ba yan? Yung section 1 ay title, yung section 2 yung nilalaman ng title, yung section 3 yung mag-implement ng title ng batas, yung section 4 yung parusa, section 5 yung magpapublish, section 6 yung kung kailan siya ma-authorize, paano siya ma-authorize. Sa ilalim ng demoarkistikong sistema, ang pagbabatas ituturo sa lahat. Para ang gobyerno ay maging ganap na homocratic o government by the people. At mangyayari lamang yun kung ang rule of the people ang siyang mananaig. Sa pamamagitan nito, ang gobyerno ay iral. Sa makatuwid baga, mangyayari lang ito kung ang gobyerno ay by the rule of the people. Ngayon natalakay na natin ang unang bahagdan ng demoarkiya. Sa makatuwid bagay ang homocracia at nalaman na rin natin na ang kahulugan nito ay government by the people. Sa susunod ating tatalakayin naman ang ikalawang bahagdan ng demoarkiya, sa makatuwid bagay ang republika. Bibigyan ko lang kayo ng konting kaalaman. Ang republika ay hindi ko po sariling kaalaman yan. Yan ay Gregong pananaw. Yan ay Gregong pananaw na hinaluan natin ng demoarkistikong sangkap. Ito po ay nanggaling sa salitang Grego na res at publica, na ang ibig sabihin ay think public. Kaya pag sinabi mong republic, ibig sabihin think public. Ibig sabihin yan, ang uri ng gobyerno dyan ay government by the law. Sa susunod po ating tatalakayin ang ikalawang bahagdan ng demoarkiya. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Ito ang katotohanan. Puri ang Panginoon.